Monday morning sa lahat! Silipin natin ang lagay ng trapiko ngayong unang araw ng September kasama ang ating traffic tito na si Tito Mondi Lopez. Live mula sa Sergeant Esguera sa Quezon City. Tito Mondi, kamusta ka dyan? Yes, Marimar! Good morning! Siyempre, Marimar! Ayan na, Marimar, eto. Kalye silip tayo. Dito tayo sa Sergeant Esguera. Kita nyo naman? O, di ba? Ayan. Nakikita nyo rito. Ang laki nakalagay. No parking! Pero may mga ilan tayong mga kapatid na nagpa-park. Naku, ano kinalaman na? Ito, sakto-sakto. Kanina, ang lakas ng ulan dito. Alam nyo naman, noong August 30, di ba, nalubog ilang bahagi ng Quezon City kabilang ang Mother Ignacia matapos bumuhos ang ulan. May ilan nagsasabi na mas lalo pang bumigat ang sitwasyon dahil sa mga iligal na nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada. Dahil sa street parking, lumiit nga yung daan para sa mga sasakyan na stranded at nahirapan din ang mga emergency vehicle na makalusot. Kanina nga lang, kung naabutan namin mga alas 5 ng umaga, medyo madaling pa nun, naabutan namin dito sa Summer Avenue na isang hilera na magkabilaan nakapark. Pero ngayon, di ba, mapapansin nyo, nabawasan na marahil ang ilan sa kanila ipapasok na sa kanilang trabaho. Kasama ang Summer Avenue sa makasadang sakop ng no street parking policy ng MMDA at DILG. Pero dahil mahina ang pagpapatupad, nananatiling problema ang pagsisikip ng trapiko at pagkaipit ng mga motorista tuwing may pagbaha. Kaya naman ngayong araw, September 1, inaasang ma-finalize ang Unified No Parking Scheme sa Metro Manila. Kung matatandaan, iminungkain ng MMDA ang pagbabawal ng street parking tuwing rush hours mula 7 AM hanggang 10 AM at 5 PM hanggang 8 PM. Pero ayon nga sa Lawyers for Commuter Safety and Protection, dapat ay tuluyang ipagbawal ang street parking alinsunod sa Republic Act 4136 dahil ito'y sagabal talaga sa trapiko, lalo na sa mga emergency vehicles. So, di ba? Ting. Yan muna ang ating morning biyahe. Back to studio, Marimar. Maraming salamat, Tito Mondi Lopez. Ingat po! Kukumustahin po natin muli ang lagay ng trapiko at commuters mula sa ating nagbabalik na traffic tito na si Tito Mondi Lopez. Live mula sa Quezon Avenue. Tito Mondi, kamusta ka dyan? Anong ganap dyan? Yes, Marimar! Diba? Eto na, Marimar. Team Commute, gaway-gaway, sabay. Ow! Diba, Marimar? Ow, eto na. Team Traffic Update tayo. Kita nyo naman. Walang traffic. Plus, walang pasok. Plus, nako, walang coding. Ang bilis na nun. Pero meron tayong, commute stand. Eto na. Eto, sakto. Ayun, sakto. Ma'am. Hello, ma'am. Good morning. Good morning po. Good morning po. Good morning, ma'am. Ma'am, ano pong name po nila? Miss Josefa Rizalina Ruiz po. Ma'am? Ma'am Jo Ruiz. Ma'am Jo. Mukhang anong trabaho natin, ma'am? Teacher po ako. Teacher, mukhang right-minders lang tayo dito. Ma'am, anong subject po tinuturo natin? Home Economics and Livelihood Education po. Helen. Hele. Sakto, ma'am. Walang pasok. Wala nga po eh. Sad to say, walang pasok. Ayan, malamang yung mga estudyante nyo pa masaya din. Walang pasok. Anong grade na po ang tinuturuan Grade natin? 4 and 5 po. Grade 4 and 5. Tapos ang subject nyo po ay Hele. Opo. Sakto, ma'am. Naku, kwento ko lang yung Hele ako. Ang grade ko na mga 98, 97 kasi pinagluluto ko ng teacher ko. Tama po ba? Ano po ba? Di ba? Ayan. Eto, ma'am, anong masasabi nyo muna sa mga estudyante nyo, lalo na sa subject po ninyo? Ano dapat nilang tandaan din? May students from Quezon Agustin Makati. Bago po ako magturo, dapat po may mga series of orientations kami. Orientation, Kasi okay. medyo delikado po itong subject namin, especially when we do our cooking. May mga tools po na ginagamit. So sa orientation po, dapat at home sila sa akin and with the surroundings. So saan ang lalabas, saan ang pasok, saan magugas ng kamay. And lahat po ng mga tools and pinag-aaralan namin paano po gamitin, saan ginagamit. Actually, Para ma'am, safety po muna lagi. Actually, yung pinakamahirap po yung maghiwa-hiwa po. Kasi diba, Exactly minsan sa po. bahay, hindi kami inutusan ng mga magulang natin. Pagdating sa school, di ba, maghihiwa tayo, no? Exactly po. Ayan, Opo. sakto, ma'am. Dahil dyan nabanggit niyo, pag uwi niyo po, ano pong gagawin niyo dahil wala tayong pasok? Actually po, maghahabol po ako ng mag-grade sa mga bata. Ang hirap po kasi po, malapit ang contest nila. So, I have to make review para sa mga bata po. So, sakto, ma'am. Magko-compute kayo ng grade, sama ba? Tapos na po, pero mag-upload po kami ng mga activities para kahit po walang pasok, may ginagawa yung mga bata sa bahay. Ayan, sakto, ma'am. Dahil dyan, eto, sa gagawin po yun, tatagal ko muna. Ayan, up.
tinagal ko muna. Ito, sakto ma'am. Ito ang plus na regalo namin sa inyo. Tanda ng pagmamahal ng N+ Gold. Ayan. Tama po. Ito pa iniinom ko talaga. Ay, sakto. Diba? Mama, may pangdagdag na kayo sa stock ninyo. Pero bago yan, ma'am, baka pwede tayo sumayon ng konti bago tayong paalam. Ganito lang po, ha. Tuturuan ko po yan. Ganito, 1, 2, 3, ganun. Aba-abante lang, okay? Sige, ma'am, hawakan ko po inyong payong. Ready? 1, 2, 3. Go. Abante, 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 abante. Diba? Yan muna ang aming morning vlog. Ako yung Tito Mon, kasama si teacher. Back to studio. Thank you. Sayo, ma'am. Sayo. Sayo. Lower, kaya natin. Maraming salamat sa Tito ng Bayan, Tito Mondi Lopez! Mga kapatid, Mondi Lopez po, manatiling updated sa lagay ng trapiko sa mga pinakaabalang kalsada sa Metro Manila. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.